Good day, class. So this day I'm going to discuss about physical education, and our topic for PE for quarter 4 is all about other dance forms, cheer dance and contemporary dance. So di natin magdugay ato na yung sugdan kay taas-taas kay ni siya nga topic. Let's go. So our lesson number 1 is all about body mass index and weight management. So, sa wa mo kalimot, body mass index, it refers to your BMI or body mass index. It refers to the relationship between your height and your weight. If imong BMI is imong BMI, diri na to may bawaan kung you are wasted, you are obese, you are normal, no? Di na to mag-discuss ani kay nana ni siya pagdagi ang mga quarter. So now, let's proceed to the next. Weight management. So what is weight management? It refers to how you manage di unsa nimo pag manage mong kagayong timbang. I know some of us kay mga bata man ta nya wasa kaayo ta ka experience nga nitambok tag maayo. Di kanina to struggle kitang mga kabataan karon kay because weight management is not a problem with us man kay di man tatambok. But if ang uban ng mga tao, when they become adult, especially if kanang kinaon kay mga unhealthy na, their weight becomes kanabitang ning grabe na no, tambok nagmaayo, and it become a struggle for many Filipinos. But if it is controlled, if ma-control or ma-manage nimo ang imong timbang, it has a lot of benefits. Ako, as an adult, I'm 28 years old already, but my body is not wala ko nagproblema sa akong lawas ra because dili na ako issue ang akong timbang because okay naman akong timbang. Pero na ako uban nga mga classmate before nga naot kay sila sa una na karon na nagko na, so kinahanglan gid sila mag-manage sa ilang timbang because if dili nimo i-manage imong timbang ang mahitabo man good, sooner or later in your life mag-struggle ka sa mga lifestyle diseases sama sa heart disease, kanang high blood and so on, no? Pero ako nag-ingon ako di ko high blood ron or kay daot ko, no, dili na siya mao. So kinahanglan as early as now, kinahanglan ma-manage na nato ang timbang, no? Di ta magpaabot nga tambok ta una ta mag-manage, dapat dili nato maabot sa point nga kanang mag-struggle na ta tungod sa tong timbang, no? Sige. So we have a term called obesogenic. So, what's obesogenic? From the word obese, obesogenic. It is a tendency to have a fat citizenry. So, ang Philippines kay di ko kaingon nga ang Philippines kay obesogenic, meaning ang tanan tao bitaw kay halos sa tawo na itambok. Makaingon ko sa Amerika, murag ani sila obesogenic kay almost all, not all ha, ilang mga society sa Amerika nga grabe katambok. Pero kung ari kag Japan, lahi po ang Japan kay ang Japan sad di pud sila obesogenic because ang ilahang citizen bitaw kay gamay ra nila ang overweight, gamay ra nila ang obese. So di kay nila problema nga naman sir because of their culture, because of their lifestyle sa ilang kinaon. So kita as Filipinos kinahanglan pud nga ay kita mga Pilipino kay victim ta aning mga pagkatambok because ato ang culture, di ba? Every time nga pista, hala ka diha, baboy, inasal, sa panadiha, no, mga matikaong pagkaon, mo na siya ang tendency nga kasagaran sa mga Pilipino nga managko na mahimo ng adult, kay managko gyud manambok gyud because of our culture and our kinaon na. Di ato malikayan because ato mang culture, di ba? So mo na meaning sa obesogenic, it is a tendency or possibility to have a fat citizenry, tambok nga mga citizen, tambok nga mga tao sa usa ka country. So being overweight or obese increases kung tambok daw kuno ka or obese ka, na maka-increase ni siya sa makapataas og risgo nga maka-develop ka og kana mga problem sama sa una heart disease, sakit sa kasing-kasing, hypertension, high blood na siya, diabetes, ang imuhang sugar sa imuhang blood, and cancer. So if takala ka kaon na kay kaon, wala kay sa imong kanon bitaw nga mapita kay control sa imong kinaon, maybe maakaangkon ka ani nga mga sakit, heart disease, hypertension, diabetes, and
cancers. Next, waist circumference. When we see waist, it refers to your hawak. So, ang circumference, it is the ang measurement sa tibuok nimong waist, ang circumference sa tibuok circle, money circumference. We just looking of a waist sa usa ka tawo, maka-identify na yun ka nga ay kinintawhan na risgo ni siya sa high blood. Just by looking sa imuhang sa imuhang hawakan, sa imong waist. So kung matanaw ka mga higala, matanaw ko mga tao na dagko ka nag waist. Klaro na kayo na no. Ang mga tawhan na taas na sila og risgo sa mga sakit. So na two types of obesity. We have gynoid obesity and android obesity. So unsa nang gynoid obesity? Gynoid obesity mo ni sila ang mga tambok nga ang porma bitaw sa ilang lawas kay forma og pear. So nang pear, kamit ang peras baka nang bitang prutas ang porma. Later on makita ta mo picture na. Android obesity sud ang sa gynoid obesity kay ang ilahang napakita na naman na android obesity kay apple shaped physique kana iyang katambok murag apple, so dara ang porma. So mo ni siya ang gynoid obesity. As you can see, ang fats niya nagpundok sa hips o sa thighs. So ang igkaon niya sa ginigkaon, ang fat niya diri pundo sa hips o sa thighs. So mura siya peras ang porma, mura siya ganang bitaw pertambok siya. Unya ang android obesity kay excess fat niya ang iyang tambok kay naa diri sa iyang tiyan. So kung kamo mahimo mong tambok asa ka, kung kamo mahimo mong tambok asa ka o ganahan if ever ari mo sa gynoid nga murag peras ang lawas or diri mo sa android obesity. Para nako kung matambok naman lang gani ko ari na lang ko sa gynoid kay ko ari ka sa android murag ang imong tiyan perting dakuha no, excess fat ang tambok no nagpundok sa imuhang hips and thighs sa gynoid. Na sa android nagpundok diri sa tiyan. Muna two types of obesity. Sige, pero dito pabuton ha nga malambok ta ha, magkontrol kita sa atong kinaon. So question, how to avoid obesity? Kung saan man para maka-avoid ka nga malambok. So natin duha ka pamaagi. Number 1, physical activity. Kinahanglan kitang mulihok physically. So what is physical activity? It is a bodily movement produced by skeletal muscles. Ang paglihok-lihok nato sa atong bukog ug muscles. It requires low energy expenditure. Low energy ra ang gi-require para makabuhat ka og mga physical activity sama sa walking from school to home. O kana diba ato man ginabuhat every single day. Nakaron kay may klase, urong ra mo. Amisita mo sinyong crush o muna walking from your home to the home of your jowa, Jima. Next, number 2, taking stairs instead of elevators. No, maghagdanan kaysa mag-elevator. Muna physical activity na siya. Next, kanang mag-garden, mamubo, mananom. Next, household chores, kanang mga sugo sa maunsa pa na hugasin ng plato. O kana, hugas sa plato, manilhig, manlampaso, kana. It is a physical activity. And of course, dancing and many more. Muna yung mga samples of physical activity. Physical activity requires low energy expenditure. Low ra ang energy na imuhang magamit kung mag-physical activity. Kaya so, dili kahagalon kung mag-physical activity. Number 2 is what we call exercise. Kining exercise, it is a planado ni siya, structured and repetitive. Ay mag-exercise ko ron, ay ugma, di na ko ugma, hantod wala gyud. So kinahanglan ang exercise para effective siya. Kinahanglan planado, structured na ka-order, and repetitive na balik-balik ka to improve and maintain your fitness. It requires vigorous and intense effort. So vigorous siya, ngilingigay ni siya na effort ug intense ni nga effort ang imong kailangan mag-exercise. Kasagaran sa mga mag-exercise kay kining mga tao nga naka-feel nga there's something wrong sa ilang lawas, like for example kanang mga tao nga tambok na una sila mag-exercise, huwaton pa din mo nga matambok ka una ka mag-exercise, diba? So as early as now mag-exercise gid ta sama sa running, cycling or kanang magbisikleta, aerobic exercises, swimming or strength training kanang mag-build og muscle sa gym. Mo ni mga exercise. No. So kita as early as now kinahanglan kita mag-exercise kay para
makalikay ta sa mga sakit pero sa maka-exercise kan di nakakalakaw, di ba? To enjoy your life, be physically active, and take exercise. Mao ra gyud ang imong kailangan, no? Sige, motohaan duha ka kailangan to avoid obesity. So that ends lesson 1. Now let's proceed to lesson 2. Physical activity and active recreation. Kini physical activity and active recreation. Mangutana ko nin, what is recreation? Recreation, it is regarded as an activities you do during leisure time. Na-discuss na to one time, nagibalik karon. So, sama sa mga leisure, for example, wala kay gibuhat, magtambay na lang ka, humana ka panghugas, humana ka tanan, unsa man imong buhaton. Ang uban, matug, pero ang matug, di na siya recreation. So, kanang example, ani ka nang mag-billiard, or mag-basketball, o muna imong buhaton during leisure, nga wala na kay lingaw, wala na kay gibuhat, humana ka sa imong gibuhat. Diba? So, there are two types of recreational activities. We have the passive and active. So, when we say passive, at bang ni sa active ha. So, when we say passive recreational activities, it is spending leisure without exerting much of your physical prowess. Imong gispend ang imong free time na naglingkod ra ka, nagtanaw kag TV, nagsigila kag kaon, so man imong gibuhat, nagsigila kag ligid, magsigila kag scroll, o man passive recreational activities. So when we say active, atbang ni siya, it refers to spending leisure that requires physical efforts from light to vigorous. Muna siya mga exercise nga mulihok jud ka from light to vigorous. Example sa mga light kana ang magkuan makaron mag sleeper game, ikahuman muna mga light naman na siya, or kundili mag hiking or maglakaw-lakaw. Ang kanang vigorous muna na siya kanang intense, sama sa mag-basket mo, magpundok mo sa iyong mga igagaw nga magkuan din mo, maglingaw mo, sana inyong buhaton diya nga, or mag-jogging ba mo, muna mga active recreational activities. Sir, ka na mag-chess, recreational activity ba na siya? Yes, it is an active na siya ha, kay kuamang ka na mulihok mo siya kaani imong kamot, imong ikuan, and so on, no? Niya, basta sa duha ka buok, ang dili healthy ani kining passive, hindi siya healthy. Now, karon, active recreation provide not just an opportunity to enjoy life but also improve fitness. Kung active ang imuhang active imuhang gibuhat sa during your leisure time, mo improve jud imong fitness, no? Dili ka dali magluya. Health, feeling nimo kanang healthy ka, nabasa ba feeling healthy ka, kay feeling nimo health anang happy ka, kay problema, and so on. No, dapat jud tang active sa atong mga free time. Sunod, developing a habit of engaging in active recreational activities will reduce the risk of hypokinetic diseases. Kung magsigila daw kuno kag-engage sa mga active recreational activities, mo reduce, meaning ma-lessen ang imuhang risgo, maubos ang risgo nga makakuha ka og mga hypokinetic diseases. So, saan ang hypokinetic? When we say hypo, it means low. Kinetic means lihok. So, kung ato i-term, ato siyang isagol, it meaning ani niya, muna siya ang mga sakit, gumikan sa kay di kayo kay lihok-lihok, no? Kay di ka active ba? So, mani hypokinetic diseases sama sa hypertension, heart disease, chronic low back pain, and obesity. Maunay makuha nimo nga mga risgo sa mga sakit. Kung dili ka maglihok-lihok or dili ka active, makuha nimo ang mga hypokinetic diseases mo ng 4 kabuok, no? Now, next, to enjoy modern day convenience and to live life to the fullest, make a personalized lifetime exercises and engage in an active recreation. Kinahanglan gyud na ato siya. Common injuries, so karon inig sige, mag-active recreation na ka, makarealize ka nga, sige, mag-active recreation ko, hindi mo si sir. So, karon di gina malikayan, no, nga naagi pa mga injury nga makuha during active recreation, nga maghimot ang mga recreation, magdagandagan, magpasket, ug mo niyang uban. 5 ka buok. Number 1, sprain. Saan ang sprain? Sprain is a stretch or tear of a ligament. Saan ang ligament, sir? Kanang ligament, makita na siya sa mga joints. So, saan ang mga joints? Kini diri, sa imong tuhod, niya.
ang kanang ligament mo kabantay ka ng sa manok kanang dapit sa may bukog nga kanang after bitaw ni magkaon sa mga unod di ba naman ni murag kanang bitaw murag medyo gahi pero di siya gahi kay makaon naman siya ka kanang murag siya kanang murag bitaw siya goma o muna siya ligament. Imagine na ang ligament nimo na stretch og maayo or worst case naputol. Ang tawag ana kay sprain, na magka-sprain lang ka sa ankle kini ankle nasa mong piil, knees sa imong tuhod ug sa imong wrist, or in short kana bitang maaksidente ka nga maana nimo ang imong kamot unya ani ko na lisa. Pero what if lang ang ligament nimo na stretch og maayo or naputol ang ligament ay lang tang putla o kirag ma-stretch, no? Ang tawag ana kay lisa, sprain ang tawag ana. Ang sprain dili na siya mahitabo sa muscle kundi sa mga imuhang mga joints, no? When sprain, ligament stretch or naputol, ma-stretch or naputol, no? Next, number 2, strains. So nang strain, it is a pull or tear in the muscle, sa muscle na pud ni siya. So, kung magduwa ka og basket, unya na overstretch ang imuhang bagtak, sakit kina siya, nga maabot sa punto nga manlagom na siya. Mo na nahitabo sa usa nato ka higala diha sa nagduwa siya basket diha sa San Roque. Nahibong siya nga pagka taod-taod na, nanlagom na ang iyahang, asa to nanlagom, pero diri mo gutos may paa. Buot to nagka-strain siya. Naunsa din na siya. Ang kanang strain man gyud, ang imuhang muscle na overstretch siya. Ang imuhang muscle na overstretch niya. Ang worst pagid ana, if ma-overstretch siya kay maputol. So ang imuhang mga muscle fibers na nga putol, muna siyang mulagom. No, kaya po ni ang strain. Overstretching or overcontraction, nanubraan sa ka-stretch or nanubraan sa kanang pagkusog, muna siyang magka-strain ka man lagom na siya mga higala, no? Sakit kay siya ilihok ang strain. Nakasagaran sa mga kuhaan nga mga injury kay mga basketball players or mga atleta, no? Next, number 3, knee injuries. O kining knee injuries, it is a twist or blow on the knee from improper jump or running too hard. Kana imong tuhod, no, nga mong kalit lang og ka kana ang murag kana bita mo twist mo kalit lang mo ana ngadto kanilo kay inig ambak nasayop ang imuhang landing o knee injury na siya. Next, fracture. Kini murag lisod ni siya, it is a break or in the bone, minit mong bukog na putol jud imong bukog or ning crack that can occur from neither a quick or from repeated stress or stress fracture. Ang kining fracture man good, na ay duha ka tayo sa fracture. Ang fracture, di ka na bitang makabantay ka kanang inigdagan nimo na sa sige ni mugdagan ang kanta kag kabunggo, may kabunggo, naputol. Kay ang imo ni bukog, diretso ka putol, fracture na. Na si fracture, ang tawag ka nga fracture kay one-time fracture nga automatic, bali. Na si fracture sad nga pagka-aksidente nimo, waka kahibaw, nga imo din bukog ning liki na. Na feeling nimo okay na niwa, sakit ko ana normal ra ni nasa sige ni magdagandaga sige ni basket hantod na abot sa point nga wala na naputol na gid siya or ni crack na gid siya, ning crack na ang bukog. Ang tawag ana kay kana ang stress fracture. Sige ni mo wakay pahuway sakit imo gipadayon, stress fracture ang tawag ana. Kasagaran ani mga athletes, no? So take care of ourselves in town. Okay, saon na lang atong mga uyab, charot lang. Or next, number 5 na type sa injury, you have dislocation. Ang kanang dislocation, ana bitang imuhang mura ni siya knee injury pero dili sa knee. Any part of your joint nga na matwist bitaw mo lihok ana mo ana bala. Nya pagkahuman sakit kina siya kay ang imuhang normal pwede mo kini makapakaw kay ngano na dislocate na ang imbis ang kini is mo ni siya ana ngadto mo ni dislocation, a joint that becomes separated na buwagid siya. Nakasagaran sa mga doktor ang ilang buhaton basta na ay mga dislocation kay ilang birahon para mabalik na iman ni nana taga sa kanibuan ana nga
scenario sa una po nga gibira sa doktor na ayos siya. Pero kuya po ning dislocation, sakit kini murag imong bitang kamot, mo dili ka na dislocate, imong kamot lutaw na kayo, maglutay na kayo ba, no? So mo ni mga possible injury nga imong makuha kung too much ang imuhang recreation nga wa kay amping. So be careful gid now, no? Kay mahal baya ang pagpa-ospital. So unsay mga symptoms kung naa ka ato nga 5 ka injury? Sir, usa di kalainan sir sa cramps, usa ng cramps, kanang bikog mga higala. Di kita siya grabe. Di na grabe ang bikog ha. Kanang bikog, ang imuhang kanang muscle na stress siya na magsiglihok, no? Naglihok ra na siya na pero na stress siya mo na sige siya glihok. Sakit kina siya kasagaran magka cramps kay kanang mga bagtak, no? Mo ni cramps dahil ang strain, kay ang strain man jud sa muscle man tuod siya, pero ang strain is na over og stretch na ang kasagaran pag ani kay manlagom na gani na di na mao nubraan na, pero ang cramps wala na siya na stretch, wala na siya na overstretch, na stretch siya na muro siya nakalitan ba mo na siya kailangan gidang mag warm up kay para dili ta magkamasol cramps, ha? Sunod mo ni mga symptoms kung naa kay inato. Una, pain, of course, sakit gini siya mga langga. Swelling, so nang swelling ng hubag, kanang hindi ng hubag, kanang ng hubag, lagi ng hubag, no? Swelling or ng hubag, hubag siya. Bruising, kay meaning sa bruising kanang ni brown or tawag ning nakalimot ko kanang ni hubag, ang swelling, ang bruising, kanang laging ning kanang sa term mga langga, kanang kinilahi ang color ba, tawag basta ako tugisod ganiya. So number 4, difficult and painful movement, maglisod ka og lihok kay sakit siya. Then a pop, snap or tear is sometimes felt. Usahay ma-feel nimo ang murag ang pop ba or snap sa injury. Mo na siya simptomas sa mga injury, ug common ni siya na feel, no? Kaysa man dili ako kasuway og na injury, murag aguro na ako nakasuway pud ko na injury ko. Okay, sunod. Muna siya mga first aid. Ato lang hinamduman ang priced. Saan ang priced? Una, P, protection. Atong protektahan. So, kung maprotektahan magani ka, kinahanglan, mupuhaway na ka, mo rest dayon ka. So, protection, for example, dali ka. So, imo na protektahan, di na nimo kung ano mo hang kamo, dapat protektahan. Rest, ipahuway. Ice, mag-apply kag ice. Compression, imuhang butang bandage. Elevation, imuhang na isaka. Ibabaw sa imong heart, kay para way sakit, para ang dugo ba. Then diagnosis, magpa-check up. Muna siya ang first aid technique. Una, protection, ipahuway, butang ice, i-compress, i-bandage, i-elevate, isaka, kung i-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalayong hospital. Muna first aid technique, ana. Next, we have the first few days of an injury, remember to avoid. So, kung injury na ka na, mga pila ka adlaw pa lang sa imong injury mo, imuhang i-avoid. Number 1, imo i-avoid ang harm. So, meaning sa harm, heat. So, dapat, di ka magpainit. Kaya kung the more ka magpainit, the more na mugara ang imong injury. Next, A, alcohol. So, kinahanglan, avoid ka sa alcohol, kay lisod na, no? Kung mahubog ka, paits, no? Di na angay ha. Next, R, di ka magdagandagan or di ka mag-running or dili ka mag-exercise na too much na injury gani ka, mag-angay gani ka mag-rest, na maglihok pagid ka, na may reason nimo. Then M, kini ang pinaka-importante, avoid massage. Di na pwedeng hilot-hiloton ang imuhang injury in town. Di na siya pwede hilot-hiloton. Kasagaran na ba nato kung ma-injury, magpahilot, no? Pero according to scientific mga di na siya pwede i-massage kay mo samot daw na. So, muna ato i-remember. Always remember or avoid harm, heat, alcohol, running or excessive exercise, o massage. Di na nato kailangan. Now, let's proceed to lesson 3. Pinaspasa ito rin. Lesson 3, nutrition for better health and fitness. Okay. Diet. So, what is a diet? Di na kayo some of us, I mean all of us, kabaluta nga, kabalutos meaning sa diet. Pero,
na misinterpret nato si diet kay kung wala ka diet, hoy kana ang nikaon namahaw ka siya wa uy nag-diet man gud ko. Wrong, that's not diet. Kung di gani ka mukaon, di na siya diet. So di na diet. When we say diet, it refers to eating nikaon ka in small amount lang. So kung mag-diet gani ka, mukaon ka pero in small amount of food. Ha? Di kay mo diet ko na kamukaon, di na siya diet. Ang tawag ana magpakamatay ka kung di makamukaon, no? Ana ha? Sige, diet gani ka, mukaon ka, pero gamay ra ang imong kanon. Sige, next. What is a calorie? Ako sa nag-explain. Calorie is defined as the heat required to raise the temperature of the body. Makuha nimo ang calorie by eating. Nakatong imong ikaon, mo toy siya himuong energy. Na if naa kay energy, naa kay heat. O kung naa kay heat, mo na siya imong buhaton para makalihok-lihok. Mo na siyang calorie. But too much calorie will lead to obesity. So dapat hinay-hinay sa atong gikaon. So ang usa ka babay kinahanglan mo ni siya ang imong calorie intake sa usa ka 14 anyos to 18 anyos ka babay dapat 1,800 kilocalorie para sa females na 2,200 kilocalorie sa mga lalaki. Wala pas gani ka ana kuyaw ka nga mo overweight, ha? So dapat kuan lang jud dapat di pod ka na ang malapas na dapat po disad ka ng grabe na sa gikaubos, no? Kay hot na kag energy ana sa una lang wala kay energy, no? Okay, next. So determining nutrient needs. So there are 6 important nutrients na kailangan sa ato ang lawas para mo-function o para mo-function, no? Ang 6 kabuok kay mo na sila ang carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, ug water. Mo ni pinaka-importante nga nutrients sa usa ka tawo. Nya, ang carbohydrates, proteins ug fats kana silang tulo, they also called macronutrients from the word macro. It means dagko, macro. Found in larger quantities mo nang dinagkuay atong kaon sa carbohydrates, sa proteins ug sa fats, ha? Unya ang micronutrients from the word micro ginagmay muni siya ang vitamins ug minerals. Dili pwede ng usa ka baso nga vitamin C imo nang inom, di na siya pwede. Ang usa ka baso nga vitamin E imong lamyon, di na siya mao. Kinahanglan ang vitamins ug minerals kinahanglan smaller quantities rani sila. Nya ang usa kay ang water. So macronutrients found in larger quantities kinahanglan siyang kanon nga dinagguay. Nya ang micronutrients kanon siya nga ginagmay lang, no? Okay. Let's start with macronutrients. Number 1 nga macronutrient, we have carbohydrates, or also known as carbs. They say that carbs are the villain in the weight management. Ingon sila, ang carbohydrates daw mo na kung ni kontrabida sa weight management. Kay tungod ako sa carbs, mutambok ka. Well, essentially, it's true. Pero, sayop gyapon siya. Nga naman, we need carbohydrates. Carbohydrates gives us the energy needed in every vigorous workouts and activities. Dili ni siya ang kontrabida. Ang kontrabida is ikaw nga magsige kag kaon ana, dapat na kay control. You need carbohydrates para na kay energy. Kung mag-jogging ka, wa kay kaon, makuyapan man ka. Kay wa kay carbohydrates. It serves as a fuel, mura na siya og gasolina every time you do physical activities. So sampo sa mga carbohydrates, makita ni siya sa mga sugar, sa mga starches, sama sa kanon, bread, potatoes, and fibers, no? Oatmeal, ano yung mga carbohydrates, mga langga, no? So ang carbohydrates dili ang kontrabida, kung dili ikaw nga patuyang nakaghamal, ikaw ang kontrabida sa imuhang lawas. Next, number 2, protein. So kung nakay kanon, dapat nakay sudan. Nakasagaran sa mga sudan na ay proteins. Proteins are made of small units called amino acids, which considered as the building blocks of the body. Ang protina kinahanglan ni sa atong muscles. Dili enough ang kanon lang.
dapat na atay protina para sa ato ang mga muscles. Proteins promotes muscle growth. Source sa mga proteins kay meat, karne, fish, beans, yogurt, peanuts, egg, and cereal. So, muna protina, no? Makita nato siya sa mga karne. Needed ni sa atong muscles para mo grow. Next, we have fats or mga tambok. Ingon sila, fats daw kuno kay kanang kuan, kanang suspected ni sa mga kuan, pero no, too much of everything good na is dangerous. Fats is also known as lipids. Fats are often thought as bad. Ang uban nagtuo sila nga ang fats kay bad. However, fats are needed in an appropriate amount. We need fats also, pero ginagmay lang nga amounts. Dili sa ginagmay nga murag micronutrient. Bisag nimo uy, imnon nimo usa ka basong mantika na yabag na ka, no? Mo na sa pwede. So it is a major source of energy when you are doing moderate physical activity. Si fats man gid o si carbohydrates. Kung for example nag-jogging ka. Kung mag-jogging ka nga kanang ginagmay lang, ang muhatag nimong energy mga langga kanang mga fats. Pero kung ang imuhang gibuhat na physical activity is ngilngigay na, vigorous na, ang muhatag nimong energy ana kay ang carbohydrates. Muna silang importante gina sila. So ang tulo, si fats, si proteins, si carbohydrates are called macronutrients. Kinahanglan na sila in larger quantities. Now let's proceed to micronutrients. Kinahanglan ni sila for smaller quantities. We have vitamins, of course, vitamins. We have vitamin B1, B2, B3, vitamin A, B, C, D, E, and K. Sir, wala ba yung vitamin Z? Wala. Vitamin is only A, B, C, D, E, and K. Wala yung vitamin F, wala yung vitamin G. Ha? Hindi na ignorante. 6 na. A, B, C, D, E, and K. So, vitamin A is for vision, teeth, and bones. So, sa mata, sa ngipon, o sa inyong mga bukog, kailangan na nato vitamin A. Naani siya sa carrots, o uban pa nga mga vegetables. Next, vitamin B. Ang kanang vitamin B, complex ni siya. It's a vitamin B complex. Daghan ni siya ang vitamin B. Vitamin B1, B2, B3, B4, hangtod B12. Nya akong ihisgutan diri kanila mga B1 to 5, B1 to 3, 5. So vitamin B1 is thiamine, vitamin B2 is riboflavin, vitamin B3 is niacin, vitamin B5 is pantothenic acid, vitamin B12 is cyanocobalamin. Wala na ko gihisgutan diha, basta ang vitamin B kailangan ni siya sa mga nerves, sa imuhang mga ugat-ugat para mo regenerate, para di kakalimot kay imuhang mga nerves sa imuhang brain nakaputol. You need vitamin B. Kana mga murag namamanhid, parang kitsok-tusok ang imong kamot tungod kay wala kay vitamin B. Ha? Muni gamit sa vitamin B. Next, vitamin C is for antioxidant. No? So, na antioxidant, pawagtang sa mga toxin sa imong lawas o mga oxidant sa imong lawas. Sa ang source ani kanang mga citrus. Mo nang vitamin C siya from the word C, from the letter C, citrus or citric acid. Muna siya ang vitamin C. Makita nato siya sa mga orange or sa mga limonsito. Muna ang vitamin C ay sometimes kanang aslum because kay kuaman siya gikan sa citric acid ni siya. Next, vitamin D. Ang kaning vitamin D is for bone growth and calcium absorption. Kung moinom ka og calcium bitaw nga mga supplements, dili na siya enough kung walay vitamin D. Kay si vitamin, for example, mainom na ka og vitamin, calcium. Ikaw ni inom mo sa calcium, kung wala kay vitamin D, dili na niya dakpon si calcium. Dapat si vitamin D o si calcium magkuyog na silang duha, ha? Kay kung wala kay vitamin D, sige inom og calcium, ang calcium imo ra na ipagawas imong ihi. Kinahanglan na kay vitamin D kasi vitamin D man ang mo dakop ana niya. Next, vitamin E is for immune system. And vitamin K is for blood clot, no? Ug mo na siya yung mga vitamins, kinahanglan ni siya in trace amount, meaning ginagmay ra nga amount. Dili pwede maglaklak ka og vitamin K, di ka pwede maglaklak og vitamin A, di na pwede, no? Next, we have now minerals. So, kani mga minerals sama sa calcium, iron, zinc, magnesium, selenium, copper, iodine, phosphorus. Dili ni siya pwede nimong kanon ha o mukhaon kag usa ka tibuok selenium batay.
Usa ka tibok iron patay, di ba? Iron is bakal na, no? Pa-metal ba? O di ba na siya? Sige, una ta sa calcium. Calcium is for bone growth. Again, calcium is needed. Pero kung wala kay vitamin D, ang calcium dili effective. Kay dili man niya, dili ma-absorb sa lawas ang calcium kung walay vitamin D. Always remember that. Sunod, iron, oxygen transports in the blood. Nanas dugo. Muna siya nga kung imong tilawan imong dugo, mura siya og kanang bakal, mura siya kanang bitang taya. Okay, iron man. Pero kanang iron, kinahanglan na siya in trace amount, sinagmayra. Next, zinc, para ang imuhang mga samad, maayo, muna siyang gamit ini siya sa kanabit ang mga skincare products nga pang-acne, pang-bugas, gamit ni si zinc. Next, magnesium for muscle and nerve function. Selenium in preventing cellular damage. Sunod si copper, formation of red blood cells para na kay dugo. You need copper. Sunod, iodine para sa imong thyroid, sa inyong mga kanang diri sa mga diri sa kanang sa mga thyroid, kanang diri sa imong mga tawag ani diri, I forgot the right term. Ini mga bugol-bugol diri sa imong kuan na mogawas og mga hormones. You need iodine and phosphorus, formation of bones and teeth. O muna ilan lamang sa mga halimbawa ng minerals sa pinagdahan o kanila to hiskitan. That's it. Now let's proceed to the very special, the very vital among all, water. We need water. They say you can survive for a week without food, but you can't survive 3 days without water. So you really need water. Water is a required nutrient for all human beings, not just for human beings, but also for animals and plants also. It is needed for hydration and valuable for disease prevention as well. We need water. Sa ito kaligo, ato pang iinom. So water is indeed vital. Uminom sa kong tubig. Next. Ano to? So lesson 4 na yun tayo. Ito na yung paspasan. We have dance and its elements. So sayaw na punta. Lesson 4. Dance, it means a profound, solitary, artistic, and creative endeavor that requires introspection, philosophical analysis, and complex conceptualization. Kapag analyze, da sayaw. Kabaw na taon sa ng sayaw, no? It is an art. Mura gina. Need ni siya og concept. Artistry. No? Okay. So, we have classification of dances. Lahat, i-classify ang dance. So, we have interpretative dance and contemporary dance. Diba ko? O, creative dance eh. Interpretative dance and creative dance. So, what is interpretative dance? So, these are dances that are meant interpreted for performances and staging. So, unsa nang interpret? Kana bitong imo interpret sama sa folk dance, ballroom dance, and ballet. When we see interpretative dance, kana ang dili ka makabot-buot og himo og sayaw kay nga naman naay mga sayaw nga kinaay mga basic steps. Dili gani na mo ang stepping sayop ka mapildi na mo sa inyong contest. Kinahanglan i-interpret nimo ang literature sa dance. Naay mga dances nga naay dance literature sa mga sa folk dance, di ba itik-itik magkanaan naman ang itik-itik na kung pataka lang ka diha mapildi ka sa folk dance, no? Kay ang interpretative dance na sila'y interpretation na kay sundon ang literature na imuha ng i-interpret. Nasa sa kanang ballroom dance sama sa cha-cha. Ang cha-cha na siya basic dance na siya counting unsaon ang tiil na di ka pwede magbuot-buot. Kung magbuot-buot ka, mapildi ka. Muna siya interpretative dance. Okay? Now, kanang interpretative dance, medyo dili ka free. Dili ka kabot-buot kay naman siya literature, dapat naman kay sundon. So, mo-follow jud ka sa stepping. Ang atbang niya is creative dance. Kining creative dance, kini, makapapatuyang na kasi mong gibati. Kay creative man, dances that are highly improvisational. When we say improvisational, makamugna ka considering the different elements in the creation of dance. So example ano mga pop, jazz, hip hop, contemporary dance. Muna sample sa mga creative dance. Any dance na
makapatuyang ka sa imong gibati without literature nga wa ka gisunod nga pamaagi ug unsaon mo na siya creative dance, ha? So again, the classification of dances kay creative dance o interpretative dance. Okay, next, elemental approach in dancing. So there are elements in mga approaches o mga elemental approaches kung sayo ka dancing is just okay, sayaw lang ka kay sayaw, no? Dancing is just like an art na ni siya mga elements, no, nga gisunod. Number 1, element of dance, we have space. So naakay tan-awon nga space, it refers to the floor pattern, direction, focus, dimension, balance, levels, mass, and volume, contours, and shape. It refers to the choreography, no? Ang choreography giunsa ninyo kung asa focus ang tan-aw, kung ilibok ka sa choreography kinsay focus, nabay balance, nabay level, nabay volume. Mo na meaning sa space in dancing, no? Nindot kay ang sayaw basta nindot kay choreo, but not space. Now next, let's proceed to the second. We have time. So ang time, dance spends time as movements are executed. Timing, mo na siya nakanindot. If nindot gani ang timing sa sayaw, makapakpak ka. Spectacle, no? Next, 3, energy. You need this. Kay kung sayaw lang ka nga kay energy, diha mura kag patay, ay nagsayaw, no? Muna siya. Amount of effort exerted in a performance or dance. So that's it. Next, amount of energy used in dancing. So napo kay amount of energy kung saan yung pag So natay pendular. Usa nang pendular. When we say pendular, mura ka nag yung mga sayo nga That is the amount of energy. Pendular ang tawag ana. Next, percussive. When we say percussive, kana mura kag gitambol, mura kag yug-yug, strong, big, and striking movements. Muna siya percussive, no? Next nga energy nga imong gigamit, we have vibratory. Kana mura kag kana ang mga rapid and quick execution o mga small movements like mga popping. Next, sustained. Kanang muna siya ang mga dance steps nga while preparation mong kalit lang. Huh? Kuya wa ato may ana ka. Muna yung mga sustained, no? Next, we have application of energy used. We have locomotor and non-locomotor. So, non-locomotor, when we say non-locomotor, ang labit ang movement, ang labit ang kanang stepping nga, maabot ka from one lugar, maabot ka sa laing lugar. For example, anak ka na, mulakaw ka from one point to another point. Locomotor na siya. Sama sa walking, running, jumping, and tumbling. Di ba? If na-stepping nga, maabot ka sa laing position, laing choreo, ang tawag anak, locomotor. Non-locomotor, kay nara ka sa imong lugar, naglihok ka, wa ka nibalin sa laing lugar, mo na siya non-locomotor. Sama, flexion o extension, i-flex ni bag, 1, 2, 3, 4, nara ka sa imong lugar. Flexion, extension. Next, contraction. Contraction, boom. Contract, release. Contract, release. Next, collapse, recover. Pag, push. Pag, push. Next, rotation. Twist. Kasi kalain na sa rotation o twist. Rotation gani, tibok tuyok na 360 degrees. So, turn. So, turn gani ka, rotation na. Twist gani mo, anar ka, jug, jug. So, tawag ka twist. Dili ko ka ni full o rotate na 360. Mga nara ka sa mo. Talang kani nga, for example, wala ka. Wala ka to. So, that is twist. Or 180 degree or 90 degree. Muna siya twist, then pivot or turn. So ang pivot kana na siyang tumuan na bang talikod, no? Ana sa una tudlan ta magsayaw. Turn tuyog jud ka. So man sample sa application of energy use, locomotor ug non-locomotor. And now let's proceed to our last lesson, which is the cheer dancing. Ako nagpaspas lang jud ko kay para anyway inyo ra masan siya ma-scroll inyo mga kuan man kung nitanaw mo ani nga video. So okay, next lesson 5, cheer dancing. Take note. Take note ha, cheer dancing. This is the main unod of our lesson on cheer dancing. If naabot ka diri nga part, tanaw na ko maayo. PM na ko ha, o nakakita ka ani. PM me sa Messenger
is-send ang star. If mo send ka na kog star, nag-add points. Click 7. Star ha. If makabasa karon, if nakakita ka nga video, send star sa ako ang messenger. I will give you points. Okay, padayon ta. We have cheer dancing. Muna siya unod sa atong topic. Cheer dancing. Sayop niya cheer dance, sayop ko dance akong suwa. Cheer dance. So, cheer dance is coined from two words. Ang cheer o dance. When we say cheer, hala, akong crush. Oh. Hala, si ko nag-cheer ka para mo abiba. Mo ni cheer. Unya, tungod kay nahimo na siyang culture bitaw nga kanang moabiba ka na ang imong giabibahan mugara sad kay mao siya dance para mas molingaw ug diha nagsugod ang cheer dance. Nagsugod din siya sa Amerika. So cheer dancing rooted from cheerleading. Cheerleading is a performance of a routine usually dominated by gymnastic skills such as jumps, mag-ambak-ambak, tumbling, lift or itsa-itsa. To ay lift ha kala din na itsa. Lift is kana iana ba? Yana. Then ano siya meaning sa lift? Mura kag itugpo ra ka ba ana. Then toss, ilabay na ka ilagpot ka combined with shouting, "Go! Sexy love." Oh, nasamba. Ew. Yeah. And yell ni siya. Oh. Para ang crowd ana mo cheer sa atleta nga ato ang gisuportahan, no? Munang cheer na lingaw kaning cheer dancing, no? Kamay ang cheer dancing mag-away dayon, no? It is originated in the United States. In the United States siya nag-start. Today, cheer dancing is identified as one of the most spectacular events in one of the biggest collegiate sports events in the country. Kaya ba mo sa UAAP? Nala sila sa UAAP every year. NU Bulldogs kanang mga cheerleading nga mga event sa atong nasod karon. Oh, sikat kayo sila kay cheer dancing. So nag-start ni siya sa Amerika. O karon, na ay basic hand movements and positions in cheer dancing. Mo ta kung gisend din niyo sa inyong notes katong na mga position kay mao ni inyong performance. So for your performance, buhaton is you are going to execute the basic hand movements and positions in cheer dancing through a video. So mag-video mo, i-execute ninyo ang 19 kabuok nga basic hand movements and positions in cheer dancing. It could be individual, pwede siya individual, pwede po by pair, mangita kag kauban, or pwede po by grupo, ay nakigdaghan na, mga group of 5, no, narani mo. Pero kung ako pa, mas maayo nga ikaw ra usa or duha mo, kay kung daghan na mo, bawal na mo take, mag-retake, nasayap ng usa, no? Ana, wear proper attire in performing. So mag-wear ka proper attire. Anang pumpoms, kamandi man ang pumpoms ana, maghimo mo ana, be creative kay performance biya ni. Mo si performance seniors di mo mape. And be creative and presenting, be creative. So by the way, mo na kag creative. I mean, ani ka nang, ikaw ni bahala kung si mong buhaton nga, mas nindot kayo, for example, mo great back ka mo, tarungon ba ni mo, og before ka mo execute, i-explain ni mo, basta na, mo na siya meaning, anang creative, basta ikaw ni bahala sa creativity, I know you can do it. Nya, sa imo pong pag-edit sa video, kay nasa creativity, imo sang gipanindutan sad, nag-costume jud ka, nag-effort jud ka, mo ni pinaka-important, kita kay kong effort, perfect ka na ko, no? If perfect ka ani nga performance, I bet nakukagrado sa MAPE for this fourth quarter, di ba? So muna siya. And that's all. Muna tong performance. So I hope imo i-perform na ang deadline ani or further nga mga instructions kay will be announced sa atong GC. Ato ray announce sa atong GC. Puhon ha. So muna ato ang performance. So be ready, hunahunaan na daan. Prepare for our costume, props. Kung sa mo ba ito, be creative. Dapat ma-impress ko. Lisod ba ako i-impress. Okay? So I guess more to tanan. And thank you so much for listening mga higala. And goodbye. Okay. Shh. Kaisag lakaw ha. So, imo buhaton, karon nga abot makadiri sa pinakalas. Imo buhaton is go to comment section and isuwat ni siya. Today, I learned that. So, for example, ngayon ka, today, I learned that
calcium is important. Calcium can be absorbed if there is vitamin D. Ano ba, muna imong ang pinaka usa lang ka lesson nga imuhang na learn sa akong topic. Today I learned that imo isuwat, then tuldok, then write your surname, then imong pangalan. So Quezon Vince Charles A. Isuwat sa comment. Okay, bye-bye.